Mula sa mga tips sa pagbili ng second-hand na sasakyan at mga regulasyong dapat na pagbatayan hanggang sa tagisan ng mga bidang sasakyang ating susubukan. Tunghayan ang lahat ng yan sa isa na namang hapong siksik sa paglilingkod bayan. Dito lamang sa nag-iisang public service motoring show na inaabangan ng mga motorista. Kaya kapit na sa muling pag-arangkada ng Manibela. Kasabay ng pagbaba ng ekonomiya ng bansa, dumadami naman ang bumibili ng mga sasakyang pre-owned. Ito yung mas kilala sa tawag na second-hand. Kaya ngayong hapon, alamin natin ang mga regulasyon tungkol sa mga second-hand na sasakyan mula sa pagbili hanggang sa kaukulang pagrerehistro nito. Kaya para sa mga kakaibang impormasyong pangmotorista, tunghayan ang muling pagroronda ng Bantay Kalsada. Sa panahon ngayon, mas nagiging praktikal na alternatibo sa karamihang mga motorista ang pagbili ng second-hand na sasakyan. Pero gaya ng mga brand new cars, may mga panatuntunan ding kailangang isaalang-alang pagdating sa pagbili ng mga segunda manong sasakyan. First, we presume or we assume that the importer is legal. Now, pagpasok ko noon, ay siyempre dadaan muna yan sa customs. May mga taxes, corresponding taxes na dapat bayaran yon. After all taxes sa customs shall have been paid, dadalhin na yan sa LTO for inspection. May mga steps doon, no? Inspection, no? If it passes the inspection, then it goes through the regular process of registration just like any other vehicle for registration. Sa nagdagsaang bentahan ng mga second-hand cars, mahalagang isaalang-alang din ang wastong pagrerehistro nito. Yung mga documents galing sa customs, yung CP, no? Meron tayong mga list ng requirements, and I can provide you with the requirements. Obligado tayo doon sa ginawa natin na Citizens Charter ng anti-red tape. Lahat na transaction ay nakalagay doon kung anong documents. Certificate of registration, okay. All the pertinent documents na yung legal source, and then bring the vehicle. At dahil pre-owned o segunda mano na ang sasakyan, may kaukulang proseso sa pag-iinspeksyon upang makasigurado sa safety nito. Itong second-hand vehicle, talagang it goes through the process. That's why I said, kapag bumagsak yon, wala, that's not acceptable for registration. Para sa mga may balak na bibili ng sasakyan or bibenta ng sasakyan na second hand, kailangan siguruhin muna na may certificate of payment doon galing sa customs. Yun ang pinaka-importante. Kasi pag wala yun, wala na, bagsak na yon. Sa pagbili ng sasakyan ay may nakaakibat na responsibilidad, hindi lamang pagdating sa legalidad nito, kundi mas mahalagang makasigurado pagdating sa kaligtasan ng magmamaneho at mga pasaherong sasakay dito. Sa pagbili ng sasakyan, mapa brand new o second-hand man, maraming mga regulasyong dapat na maintindihan, lalo na pagdating sa pagrerehistro. Gaya ng ibang mga batas pantrapiko, proteksyon yan para sa atin ding mga motorista. Kaya abangan ang mga susunod pang kaalamang muling ipaglilingkod ng Manibela. Dito lang sa Bantay Kalsada.